Hello mga bakla! Welcome back! At syempre, dito na naman ang napakaganda nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jingjing! O diba, na-miss ko na naman kayo after a week. O diba, dahil hindi na masyadong busy. Ito na naman, continuous na naman tayo sa aking mga videos. At syempre, mga bakla, shoutout ko muna bago ko umpisahan ang video ito. Shoutout muna sa aking friendie na si Barbie Baltasar ng Palakpakin, San Pablo City, Laguna. So, ayan. Diba? Hello sa'yo, Barbie. At syempre, bago natin umpisahan ang video ito, isang intro muna! So, ito na nga mga bakla, diba? Nabis ko kayo na bongga na naman. At ito na nga mga bakla, no, ang bagong requirements. Kung ikaw ay mag-a-apply dito sa New Zealand bilang isang housekeeping or room attendant under ng hospitality and tourism. Puwipiyak-piyak pa ako, medyo sinisipon ako ngayon mga bakla dahil sobrang lamig, as in nakakaloka lamig ngayon, as talaga kanina umaga, as talaga nag-negative 1 talaga siya, as talaga oh my goodness, kita nyo naman ang boses ko, nag-iba na. So ito na nga bakla, no, iisa-isahin natin yung mga requirements na dapat na meron ka kung mag-a-apply ka dito sa New Zealand as a housekeeping. At syempre mga bakla, no, kailangan ko ng kodiko para hindi natin talaga makalimutan at dapat natin isa-isahin lahat ng mga requirements para at least wala maliligtangan. So ito na mga bakla, no, kauna-unahan na dapat ay meron ka ang passport. So yan mga bakla, no, kailangan talaga mayroon kang valid passport na meron ka dapat. At syempre ang pangalawa, kailangan meron kang police clearance o your NBI. Ayan mga bakla, huwag kalilimutan kumuha ng NBI dahil isa yan sa mga hinahanap ng immigration dito sa New Zealand. At syempre, dati, bago pa magpalit ng rules dito sa New Zealand, mga bakla, kailangan meron kang COE o your Certificate of Employment na dapat noon ay meron kang 3 years work experience relevant dun sa ina-applyan mo na housekeeping or room attendant. So ngayon, binaba na nila. So ngayon, kailangan meron kang 2 years na work experience. So yeah, binabaan na nila. Instead of 3 years, so ngayon ginawa na nilang 2 years work of experience as housekeeping. And then, kailangan mo ng picture. So, yung natatanda ko talaga, ang pinasa kong picture na 2x2 white background is yung passport size. So, yun yung pinasa ko dati. And then, kailangan meron ka ding medical. So, yun. Doon sa medical naman, sa naaalala ko, sa medical is sa general talaga. Yung dugo, x-ray, tapos yung ihi mo, and then yung drug test, HIV. So, as in talagang clear ka dapat doon sa medical para at least pasok ka sa banga. And then, ito pa nadagdag talaga, as in talaga hindi talaga nila tinanggal, is yung English exam. So, under naman ng hospitality and tourism, kung nag-a-apply ka sa housekeeping, so kailangan mo talaga na points is 29 points ang kailangan mo na maipasa. So, hindi mo naman kailangan na mas mataas pa, kailangan at least 29. Kung siguro kung mas mataas, mas bongga. Pero, ang qualify talaga is 29 points. So natatandaan ko talaga, alam nyo mga bakla, no? Kung i-forward nyo, kung i-revise nyo lang yung aking mga videos, so nandun yung mga videos ko tungkol doon sa PTE, doon sa pagkuha ko ng English exam.
And then, kailangan nyo din ng job description. So, ano ka ba yung job description? So, ayun yung gagawa ka lang ng CV. So, yeah, resume lang ang kailangan doon. And then, kailangan mo din magpasa sa kanila ng cover letter. So, yan. Doon sa CV, kung may magtatanong na kung meron bang format na CV na kailangan dito sa New Zealand. So, yeah, meron din ako content ng CV sa aking mga videos. So, kung interesado kayo manood, so watch nyo yung aking format na CV at ng cover letter. And then, doon, kailangan nyo din ng job offer. Let's say, nakakuha ka na ng employer dito sa New Zealand. So, bibigyan ka nila ng job offer at saka ng kontrata. So, yan din sa mga yan ang hinahanap din ng kailangan mong ipasa dito sa New Zealand immigration. And then, yun na nga yung job offer, contract, employment agreement. So, ayan, ibibigay sa iyo ng ang employer mo, yung tatlong yan. And then, kailangan mo din ng bank statement. So, bakit kailangan ng bank statement? So, at least kailangan may pakita mo na pagdating mo dito sa New Zealand, meron kang panggastos. So, natatandaan ko talaga, no, nung nag-apply ako from Saudi to dito sa New Zealand, so ang naging pera ko lang talaga is 800 New Zealand dollar o para nasa 3,000 reals yung aking pera na nadala ko dito. So nagkasya naman siya dahil after 2 weeks nakasahod din naman agad ako. And then kailangan mo din ng birth certificate, and then kailangan mo rin ng diploma. Let's say halimbawa high school graduate ka, is effect lang yun mga bakla. So wala naman dito na educational qualifications. Okay, so hindi naman kailangan na graduate ka ng college or degree holder. So effect lamang kung meron kang diploma ng high school. At syempre ito pa mga bakla, yung declaration form. So yung declaration form, bibigay naman sa iyo yun ng New Zealand immigration or nandun na doon sa mga pipil-upan mo. So yan mga bakla, no, kung mag-a-apply ka bilang isang housekeeping under ng hospitality tourism, so yan, kailangan mag-ready ka lang. So yung sa mga nabanggit ko na requirements, kung nakakuha ka na employer dito sa New Zealand, so yun yung mga requirements. So sa mga susunod ko mga videos, mga bakla, abangan nyo dahil ay content natin yung panibagong qualification bilang isang housekeeping under ng hospitality and tourism. Alam niyo ba mga bakla na as in natatawa talaga ako dahil hindi talaga sila makapaniwala. Chika ko lang to sa inyo mga bakla, no? As in talaga hindi sila makapaniwala sa edad ko. Di ba mga bakla? Talaga as in talaga pag tinatanong nila ako, ilan taon ka na? Sabi ko, ganito, 44 na ako. Tapos sabihin nila, what? Talagang hindi sila makapaniwala na 44 na ako mga bakla. As in talagang ine-expect daw talaga nila. O yung unang tingin nila sa akin is 28, 29, 30. Sabi ko, 28! O, diba? Naloka talaga ako sa 28 mga bakla. As in talagang, totoo ba yan? 28 ang tingin sa akin. So yan mga bakla, nakakatawa. So yan mga bakla, natapos na naman ang video ito. Kung nagustuhan mo ang video ito, please don't forget to subscribe and hit the bell button notification para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos. At syempre, lagi ko po sinasabi na MYFP, make your mama proud. At syempre, ito ang napakaganda, nag-iisang diwata na New Zealand na si Jingjing. Thank you for watching and I love you all.